Magandang araw sa inyong lahat sa nanonood ng Colonel Eclarin YouTube channel. Ang ikikwento ko sa inyo ngayon ay ang isang major encounter ko nung ako ay isang platoon leader at XO ng Charlie Company, 66 IB 3rd Infantry Division. Sa engkwentrong ito, nai-recommend po ako ng Medal of Valor. Ang nag-recommend po sa akin ay si then Major General Julius Javier. Siya po yung Division Commander ng 3rd Infantry Spearhead Division. Nangyari po itong enkwentro na ito noong year 2000. So medyo may katagalan na po. Almost 24 years bago ko naikwento itong istoryang ito. Ito ay nangyari sa Sitio Madaha-daha, Barangay Lagit, Tayasan, Negros Oriental. Ako po yung, sabi ko nga, XO ng Charlie Company at ang aking CO noon is si then Lieutenant Marinas. Nagkaroon kami ng information na merong grupo o malaking grupo ng communist terrorist group sa vicinity ng Barangay Lagit. So, upon learning of this information, nag-conduct kaagad ng intel conference dun sa batalyon wherein nakapag-gawa sila ng plano upang hanapin ang grupong ito. So when my company commander came back from the battalion headquarters, ang aming CP po noon ay nasa Barangay Tambo, Ayungon, Negros Oriental. Ang sabi ko kay company commander ko, Bok, baka pwede na ako na lang maglakad niyan para ikaw na lang mag-supervise doon sa operations. So sabi niya, sige. So nag-organize ako ng 14-man group from Charlie Company at yung batalyon naman ay nagbigay ng isang section din ng galing sa recon na platoon namin. So umalis kami ng 2100 ng gabi dun sa aming CP. Nagkaroon kami ng parang diversion para hindi alam kung saan yung area ng operations namin. So, naglakad kami ng buong gabi. Tag-ulan pa noon, masyadong malakas yung ulan. Tumawid kami sa isang medyo malaking ilog. Doon kami natagalan dahil gabi. Tapos umuulan, tapos malakas pa yung agos ng ilog. So, nagtagal kami doon. Pero kailangan naming maabot ang aming isang area doon sa malapit sa target na kung saan makapagtago kami kasi yung lalakaran namin ay puro kugon. So, we walk the whole night. Then nakarating kami doon siguro sa hide namin, mga 0500, magbubukang liwayway. So, hindi specific area yung naibigay kung saan yung kalaban. So, we have to scour the area. After a few hours of sleep, at kumain na rin kami, then nag-scour na kami, nag-start kami na mag-scour. So, dahil sa masukal na yung area, marami ng kahoy, kukunti yung mga civilian na makikita mo doon. So medyo marami kaming areas na dapat tingnan. Umabot kami ng almost 5 days
sa nag-i-scout sa area. Nung 6th day, nagtawag yung batalyon na magbalik kami sa TCP. But before that, meron kaming knowledge na sa area na yon merong mga locals na membro ng NPA. So sabi ko sa guide namin na who was at that time a former courier ng NPA na ginawang CAFGO. So puntahan nga natin yung bahay ni ganito, yung tao na yon. So nadaanan namin yung bahay. Nandun kami sa taas ng bahay niya. So sinecure namin yung area. Then sabi ko sa dalawa kong tao, silipin nyo nga kung may tao dun sa bahay. Nung pinasilip ko, sabi nila, sir, positive, may mga tao, pero hindi namin alam kung nandun yung subject. So, pinababaan ko ulit ng one team. So, napag-alaman namin na nandun yung tao, yung membro ng NPA. And nandun yung family niya at meron siyang maliit na anak din, na baby pa. Kinuha namin, akyat namin doon sa kung saan kami, which is a few meters away from the house. Ngayon, upon inquiry, ayaw niya pang umamin nung una. Pero nung nakita niya yung kasama namin na CAFGO, umamin na siya na siya nga ay membro. So, upon inquiry sa mga whereabouts ng mga kasama niya, napag-alaman namin na siya pala ay nagpaalam sa kanilang grupo upang umuwi sa kanila at yung anak niya ay may sakit. So, sinabi ko sa mga medic namin, tingnan nyo kung paano nyo matulungan yung anak. Baka may magawa pa tayo kung anong gamot ng kailangan niya. After a few minutes, nabot na kami ng gabi. After a few minutes, biglang nagsigawan sa bahay. At nung umakyat yung tropa, sinabi na, sir, namatay yung anak. Kasi parang may ano na pala yun, may parang pneumonia. So, in-explain ko sa kanya na namatay yung anak niya. Doon na siya nag-breakdown. Na kung pinayagan lang daw siya ng mas maaga ng kanilang grupo, ay maaari pang nadala niya ang kanyang anak sa ospital. So, ang sabi ko sa tropa, mag-ambag-ambag tayo. So, naglabas ako ng pera at yung tropa, nag-chip-in kami at ibinigay namin sa kanya. At sabi ko, ito, konting tulong sa iyo. Pero alam kong malaki pa rin ang pangangailangan nyo, pero hopefully ito makatulong kahit na konti. So, umiyak siya. Then, grabe na yung yung galit niya at sinisisi yung kanilang grupo. So, tinanong ko ulit kung saan ba sila. Sabi niya, nasa taas lang, sir. So, sabi ko sa kanya, samahan mo kami para maano natin yung grupo. Sabi niya, sige, sir. So, sinama namin. Sabi ko, bigay mo muna yung pera dyan sa asawa mo para at least makatulong man lang kung ano yung kailangan yung paggagastusan. So, nung tinuro niya yung area, hindi niya man ma-pinpoint sa mapa, pero sabi niya, hindi ko maituro, sir, sa mapa, pero sasamahan ko kayo. So, sinamahan kami, naglakad kami ng 2300 ng gabi. After planning, tinanong namin kung ano yung kino-confront namin na kalaban. Sabi niya, yung main group yan, sir.
yan yung MRGU, yung SDG or Centro de Gravidad. Jed, kaunting ano lang ah. So, ibig sabihin, yung anak niya, iniwan niya na sa bahay nila na patay dahil sa galit niya sa... Sa galit niya sa kanilang grupo, sir. Kasi Ah, kung inalaw daw siya ng mas maaga, maaring nadala pa niya sa ospital yung anak niya at nabuhay pa. Yun yung pagkasabi niya. At nakita niya rin na hindi kami kalaban, sir. Na kami ay willing na tumulong, although kami ay pagod, basang-basa. Pero yung simple kind of kindness na yun ang nakita niya, na doon siya nag-breakdown, sir, na talaga na sabi niya, sige sir, tulungan ko kayo. Sabi niya. ano yun eh. Kasi nanggagaling din sa Cordillera roots mo. Kasi sa Cordillera, ano yung community talaga, di ba? Yung natural talaga yung tulungan, di ba? Sa Cordillera. So, wala nang isip-isip yun. Talagang diretso tulong na kung ano para sa kanya. Talagang naawa ka rin, sir. Although ako binata pa naman noon, pero yung mga sundalo ko may family at naintindihan rin namin yung pinagdaanan ng tao na yon, na namatayan siya ng anak, na kung maaga lang sana, may nagawa pa siya para maisalba yung kanyang anak. Pero yun nga, hindi siya pinaalis. At nung pinaalis siya, hindi man lang binigyan ng suporta. So sabi ko, bigyan natin. Kaya naglabas kami ng pera namin, kahit na yun na yung last na pera namin that time. So binigay namin. So doon siya talaga nag-breakdown na na-realize na siguro na ang sundalo ay hindi talaga kalaban, kundi tao yan na may puso talaga para sa mga sibilyan. So nung siya po mismo nag-sketch doon sa kampo nila. Ayun nga lang, hindi namin ma-pinpoint sa mapa kasi hindi niya rin alam magbasa ng mapa. So sabi ko na lang na okay, lakarin natin, pero mga malayo pa lang sa kampo, may fair distance pa lang, i-stop mo na para kapagplano tayo ulit. So naglakad kami ng magmula 2300. Ako yung leading, sumunod yung recon. Tapos nung marating na namin yung parang point na sinasabi niyang medyo malapit-lapit na sa kampo, sabi ko sa tropa, iwanan na natin yung mga ano natin dito, mga dala, kasi mabigat yung mga packs namin. So iniwan namin doon. Ang pinag-lead ko naman yung recon company, sila naman. Kasi yung recon company namin that time, may mga bagong graduate na ranger. So siya yung pinauna ko, sila yung pinauna ko. Kasi yun nga, may mga rangers sila. Tapos sa akin, maraming privates. So nagmula 2:30 ng madaling araw, mabagal yung movement namin. Narating namin yung vicinity ng kampo is more or less 3:03:45 or wala pang alas 4. So nag-stop kami, sabi niya, sir, nandyan na yung kampo, sabi niya. So kung magdapa kami, makikita mo yung silhouette ng mga tolda. So ito na, sabi ko. So sabi ko kay Lieutenant Tamano, sabi ko, dito ka sa trail, tumbukin mo yung may mga tent, ako dito sa kaliwa. Mamaneuver ko dito sa kaliwa, sabi ko. So talagang gapang na magmula noon. From 04 o'clock, 0400 to the time na encuentro, talagang gapang na kami.
talagang maingat kasi konting huni lang ng insekto, maririnig mo ng ano ng malakas eh. So, Yung mga private nyo, hindi ka naman kinabahan na karamihan ng tropa mo dala mo sa isang malaking kampo ng kalaban, private, mga bagong sundalo. hindi naman sir kasi meron din naman na NCOs at meron din akong hawak na at least dalawa na ranger na sargento. So sabi ko kayang-kaya nilang dalhin ito. So akong mauna sabi ko mauna ka sabi ko sa CAFGO namin, sumunod yung lead scout ko, ako, tapos yung isang NCO. So kami yung gumagapang. Siguro ang estimate ko doon yung ginapang namin is more or less 15 meters. Lapit. Malapit na sir. Lapit. Pero talagang talaga parang yung mukha namin nasa lupa na kasi talagang ingat na ingat kami kasi nakita na namin yung tent talaga. Nung mga 10 meters kami doon sa sa mga tents, may net doon na parang fish net. Siguro early warning nila yon. Buti na lang, ang nagapang namin, yung portion na may siwang. So, nagapang namin yon. Nagpapuntang kaliwa yung guide. Tapos yung lead scout. Tapos yung guide. Tapos ako sa gitna, sa NCO. Yung recon pa namin, gagapang pa lang palapit doon sa may mga tents. Tapos biglang may aso doon pero buti na lang siguro yung aso busy kumakain ng kanin kasi nakita namin may kanin sa baba eh. Maaninag mo na may kumakain siya. Biglang may tumayo. Hindi kayo naamoy, hindi tumahol yung aso. Hindi tumahol yung aso. Kaswerte nyo naman. Kaswerte nyo naman. Kumakain siya eh, kumakain yung aso. Tapos nung may biglang tumayo sa harap ko, may tinungtungan siya, hindi ko pa makita kasi medyo masukal yung area. Kahoy yung pinupuntahan namin na pwesto nila eh, makahoy. Tapos may tinungtungan siya, hindi ko alam that time. Nung tumuntong, pinaslightan niya yung harap ko. Buti na lang yung ginamit niyang flashlight, yung flashlight na may yung lighter na may flashlight. Mm. Eh napakahinang hindi niya ako nakita kasi grabing subsob yung mukha ko sa ground eh. Tapos ang tinataguan ko puro kumbaga mga hindi nga talahib eh, yung mga dahon-dahon lang na maliliit. Gaano kalapit na siya noon? Mga 7 meters siguro sir, 7 to 5 meters. Pero pag flashlight niya ganyan, wala siyang makita. Tapos nung mamaya-maya, bumaba siya. Tapos lumagabog yung gilid ko, tapos sabay putok na yan. Putukan na sir. Nakita na kayo? Nakita na kayo? Oo, siguro naka-sense niya sir. Grabing putukan na. Ngayon, during that time sir, doon ko lang na-realize na M60 pala yung nasa harap ko. Kasi yung tunog niya, tapos yung muzzle, makikita ko, may kahoy siya kung nakaharap siya sa akin, may kahoy siya sa kanan, tapos may malaking bato yung sa kaliwa. Sa pagitan nun, nandun yung dulo ng M60 kasi makikita ko yung apoy. Doon pala siya tumungtong sa bato that time, nung una. So buti na lang din may bato, kundi yun sir. Tapos naharabas ka doon. ang kagandahan nun, naka-stand yung 60 niya. Tapos medyo dead space yung pwesto ko. At pataas dun sa bandang likod. So, nung pumutok ngayon lahat ng kalaban, especially yung 60, hindi na makaalis yung nasa likod ko, hindi na makaabanti sa pwesto namin. At saka yung recon namin, busy na rin na nakipagpalitan ng putok doon sa may mga nasa tent.
Ngayon, talagang, kung baga, kami na lang apat doon sa harap. Sabi ko, abante, abante. Hindi rin makaabante yung ibang tropa kasi dadaan sila doon sa, bago yung pwesto ko, may isang umbok doon, tapos bago bababa doon sa pwesto ko. Pero hindi ka naman makaputok. Makaputok ka ba? No? Nakaputok ako, sir. Makaputok ako. Pero yung mukha ko, sir, side. Yung baril ko, yung M16 pa yung dala ko noon, sir eh. Yung M16 ko, imbis na paganon, nakaganon. Tapos yung mukha ko, nakaganon. So side yung mukha kasi marinig, maramdaman ko yung daan ng bala sa akin, yung 60. May puputok pa doon sa kanan, doon sa may mga tent, sa akin, at saka doon sa may recon. So, hindi makaababante yung mga tropa. Ang kagandahan pa noon, medyo hindi pa masyadong maliwanag kasi nagumpisa yung putukan, mga 0415 or 0430. So, putok ako ng putok. Yung pala, yung may bato pala dun sa gilid tsaka yung kahoy na nakatago dun sa pagitan. So, kahit malapit akong pumuputok sa kanya, hindi rin siya matinag. Putok rin siya sa akin. Hindi niya rin ako matamaan kasi medyo mas mababa ng konti yung pwesto ko. Pero siguro a few inches lang yung kumbaga yung trajectory, yung daan ng bala dun sa likod ko kasi ramdam na ramdam ko talaga yung init ng bala. Tapos nung after minutes ng putukan, may sumigaw sa likod ko yung mga private namin na tinamaan yung isang private na, "Sir, yung kasama natin tinamaan." Sabi ko, "Tumahimik kayo." Sabi ko, "Along lang kayo, laban lang, laban." Tapos, tatahimik na naman sila. Tuloy-tuloy yung putukan. Sabi ko sa Recon Company kay late Lieutenant Tamano, "Bo, abante, abante kasi naiipit ako dito." Sabi niya, "Sir, hindi rin kami makaabante kasi yung pumuputok sa inyo dyan, dito sa amin bumabagsak." So, tuloy-tuloy yung putukan. Tapos nung sigaw na naman yung mga private, Sir, si ano, may tama." Akala ko may bago na namang tinamaan. So, ang ginawa ko, gumapang ako ng patalikod, pabalik. Tapos, pinuntahan ko yung pwesto nila kasi medyo tago sila. Pag tingin ko dun sa kasama ko, walang kasi maaninag mo rin eh. Kasi yung sa area nila medyo hindi na cover ng canopy ng mga kahoy. So akala ko butas yung dibdib kasi may itim dito sa dibdib niya. Pagkapa ko, wala na bang butas? Sampang tapa, sabi ko, Sir, dito sa likod ko, sabi niya kasi medyo conscious pa siya noon. So sabi ko, binigyan ko yung dressing, pero tuloy-tuloy yung putukan. Putok doon sa kaliwa, putok sa kanan, doon sa area ng Recon, putok. Dumami na rin ng dumami yung kalaban. Although, ang kagandahan nga, sabi ko, yung cover ng darkness, hindi kami makita. Hindi rin namin sila makita, pero dihado kami. Medyo galing kami sa low ground. So, sabi ko, kinuha ko yung battle dressing ko, binigay ko, ilagay nyo sa likod. So, nilagay nila, balik ulit ako sa harap. Sabi ko, wag lang kayong wag lang kayong atras, dito lang kayo. So, balik ulit ako sa harap. Ganun pa rin yung 60. Tuloy-tuloy yung putok niya. Pati yung sa kanan, napag-alaman namin later on nung nakita namin yung pwesto. Yun pala yun, nandun yung mga babae. Kasi ang na-approach namin na pwesto ng kalaban is yung gilid, hindi namin na-approach yung kumbaga yung killing zone nila. So sa gilid kami na nakadaan. So kailangan ko rin kontrolin yung
mga private kasi yun nga private sila. Leader ka, kailangan ipakita mo na ikaw mismo hindi kumbaga nararatel. So balik ulit ako sa harap. Patuloy pa rin yung 60. Tapos yung sa kaliwa ko naman, yung calf goat tsaka yung lead scout ko, hindi rin makausad-usad kasi lalo pang dumami yung nasa harap nila. So sabi ko, ito na, pag inabot pa kami ng umaga nito, baka mas maraming casualty, sabi ko. Makikita nila kami na ito, wala kaming tinataguan. So, inabanti ko ng inabanti yung 60. Hanggang nakuha ko yung pwesto niya. Hindi ko pa alam na tinamaan that time. Basta nakita ko lang na tumigil yung 60. Nung nakuha ko yung nakadikit na ako dun sa bato tsaka kahoy, sabi ko, abanti kayo dito, abanti kayo rito. So, medyo nakaabanti na rin yung ibang tropa, especially yung Recon, kasi wala nang pumuputok na 60. So, naabanti rin nila, nakadikit na rin sila doon sa may mga tent. So, tuloy-tuloy pa rin yung putukan. Kabisado nung kalaban yung area na yun, kahit na madilim. Kaya, tinira naman sila doon sa bandang kanan ng Recon. So, kailangan i-repulse ulit ng recon namin yung kalaban. So pagka dikit ko dun sa kahoy, pinabanti ko yung radyoman ko, si Corporal Delgado. Sabi ko, Del, abanti dito. So nakadikit niya naman sa akin pero medyo nasa low ground pa siya. Tapos yung NCO ko sa kanan, medyo na in between siya kasi sa pwesto ng 60 at saka dun sa tent, so siya yung nasa gitna. Sabi ko, abanti ka sa sa kahoy, sabi ko. Umabanti na rin siya. So yung nandun sa kaliwa ko na rin yung calf goat at saka yung lead scout, nakadikit rin sila sa makahoy na lugar, so may tinaguan na kami. So pagkakuha ko dun sa pwesto niya, magliliwanag na. Buti na lang na rush up namin kasi kung hindi, maraming tatamaan talaga nung 60. Kasi doon kami napin down lahat kasi parang nag-letter Y kami. Yung Recon tapos kami. So yung 60 naka-orient lahat sa dalawang section. So pagkakuha ko doon sa 60, sabi ko, ipinabanti ko yung si Sergeant Kapuyan, Tomas Kapuyan. Sabi ko, Kap, abanti ka rito, sabi ko. Tapos nung pumunta siya sa pwesto ko sa may bato, sabi ko, ipwesto mo yung 60 mo dyan. Tapos nung naka-gain ng momentum rin yung Recon, diniretso nila yung parang sinagasaan nila yung tent ng mga babae papunta sa medyo pababa na ng pwesto. Doon rin ako believe kay late Tamano, lumabas rin yung pagka Maranaw warrior niya. Talagang ragasa rin yung ano niya, kasama pa niya yung mga rangers niya. So sagasa, pababa siya. So in order na hindi kami magkabanggaan, nag-stop ako doon sa nakinuha ko yung pwesto ng yung security ng kalaban, yung 60, tapos yung parang kasi parang ano yan high ground dito, pababa na rito, nandito yung main group. Tapos may kalaban ulit na may 60 ulit dun sa kabila. So, stop ako dito, bumaba si Recon, led by Lieutenant Tamano. Tapos sabi ko kay Sergeant Kapuyan, Tomas, sabi ko, tignan mo tong nakuha ko. Tapos 60. Binigay ko sa kanya. Tawang-tawa siya. So, sa gilid pala ng 60, merong parang sinampay yung ang dami pang bala ng 60. Siguro aabot pa ng 600 or 700 plus pa yung naiwang bala niya. So, nandun sa sinampay niya, doon sa may kahoy na sinampayan niya. Sabi ko kay gunner ko, may bala pa doon. So, dalawa na yung hawak niyang 60. Mas bago pa nga yung 60 ng kalaban na kaysa sa kanya which is later on na napag-alaman namin na nakuha pala sa buhol. So
stop tayo dito. Sabi ko, overwatch tayo. Nung dumiretso yung recon, umatras lang pala yung kalaban dun sa high ground. Binakbakan sila ngayon ng binakbakan dun sa ilalim. Pati yung isa pang machine gun ng kalaban. Hindi ko alam kung 60 yun or caliber 30. Ipit sila ngayon. Tawag siya sa akin. Ang call sign ko noon, Kangaroo. Sabi niya, Kangaroo, naipit kami. Sige, sige, sabi ko. No, nag-organize ako ng tropa para mag-maneuver dito sa kanan. Sa high ground din. Mas high ground pa doon sa pinistuhan ng kalaban. Sabi ko, Tomas, alika na. Dali mo yung 60 mo. Sabi, sir, dalawa man yung hawak kong 60. Sabi niya, hindi, iwanan mo yan. Hindi, sir, akin to, akin to. So, yun ang nagiging, parang naging blooper nung, after nung bakbakan. So, ang tinawag ko na lang si Private Cordero. Sabi ko, Cords, dali mo yung 60 mo. So, nag-organize kami ng isa pang, grupo, hindi umabot ng hindi umabot ng 7, mga lang siguro, yung mga 5 lang yung dala ko. Maneuver kami sa mas mataas na high ground. So, binakbakan namin yung pisto ng kalaban. Nung nakita nilang baka i-assault namin sila doon magmula sa high ground, totally umatras na. Tapos, bumaba na rin ako doon sa pwesto. Iniwan ko yung ibang tropa sa taas. So, nung nag-search na kami, doon na. Nandun yung 60 nga. Tapos yung gunner, doon pala, sa unahan ko, hindi ko nakita during that time. May pababang ganon, doon pala tumumba. Tapos may mga casualties din doon yung nabaswasan ng recon company. So, search. Talagang malaking kampo. Nakakuha kami ng ilang sakong bigas yun, 36 ata. Tapos malaking kaldero na laki. Tapos may mga galingan ng kape, nandun lahat. So talagang inestimate namin yung pinistuhan nila. Tama yung description nung nag-guide sa amin, dating NPE na more or less sila, 90. So, malaki talagang grupo. So, parang naging 3 grupo yun eh. Yung security ng post nila, yung natumbok ko. Tapos yung main group. Tapos meron pa sa kabila. So, naka-orient dun sa slope pababa yung defense nila. Pero ang pinapasok namin yung almost sa likod nila. So, after consolidation yung mga nakuha namin, sabi, i-hold nyo muna yan. Kasi alam na itawag na namin sa batalyon TCP na during that time, nagkakandak rin sila ng CMO doon sa barangay. Para at least habang may TCP, may nagsi-CMO. So, naitawag na rin nila sa brigade at saka sa division. So, during that time, bumaba kaagad si General Javier. General Javier was the commander of the 3rd Infantry Spearhead Division. So, sabi niya, i-hold nyo kasi aakyat si Brigade Commander at saka si Division Commander dyan. So, umakyat sila, nakita nila yung area. During that time na pagdating nila, yun rin yung kasibak ko doon sa na-wounded ko na tropa. Isa lang naman yung wounded. Fortunately sa amin, although nandun yung pwesto ng kalaban na maganda yung pwesto niya, tapos yung firepower nila nakadirect sa amin. Agad protected us na walang natamaan na mas marami kundi yung si Marlon lang, may Corporal Lipura. Naibak siya, dumating sina General Javier, si General Crucero, punta sila dun sa encounter site kasi yung landing zone na nakuha namin, which is medyo malayo ng konti. So, we have to secure yung pag-evac
we have to secure yung dating ng mga commanders namin. Ano nangyari doon sa guide nyo na namatay yung anak? Hindi namin sir, kumbaga kinuha na namin nung bumaba na kami sa TCP, dinala namin. Sabi namin, paano yung anak mo? Tsaka yung pamilya mo. Sabi niya sa amin, sir, susunod na lang nilang bababa. Kasi alam namin, papatayin na yun eh. So, kaya kunin na lang namin, sir. So, inalagaan namin for so many months yun sa CP. Doon na sa CP namin. pati yung family niya. Nag-support naman yung higher headquarters. So, yun nga, umakyat si na General Javier, nagdala ng, okay lang ba banggitin yung, nagdala ng mga donuts tsaka mga chicken joy. Babaw talaga ng tropa pag nasa bundok, ano? Tuwang-tuwa yung tropa. Simpleng Cloud9 nga lang, tuwang-tuwa yung tropa eh. So, natuwa naman dinescribe namin yung nangyari. Sir, ito yung pwesto namin, ito yung tropa, ito yung kalaban, ito yung nangyari, ito yung, parang kumbaga blow by blow na gustong ipakwento ni Division Commander. Paano nangyari nung ganyan. So, parang ganito rin na nag-i-interview sa amin. Sir, ito yung pwesto ko, ito yung pwesto ng Recon, ito yung kalaban, ginapang namin, ganun. So, natutuwa siya. Parang bumabalik siguro yung pagka-teniente days ni Sir Julius. So, during that time, nakabalik na sila sa landing zone. Tapos ang order niya is hayaan nyo lang yung mga diyan, yung mga recovery, mga bigas. Ang daming bigas kasi hindi namin madala. So wala, nandun lang, iniwan na namin. Tapos pagbaba namin, kinausap namin yung mga barangay officials. Sabi namin may encounter doon, may mga patay doon. Nandun yung mga bigas. Kayo na lang bahalang magano. So, yun ang nangyari. Balik na kami sa TCP, dala-dala namin yung dating NPA. So, tinulungan namin for how many months yun sa TCP namin, pati yung family. Kumbaga, prinotektahan namin dahil alam naming babalikan siya ng kanyang grupo. So, hanggang ngayon, pag nababalitaan ko, nandun pa rin sa kumbaga safe na lugar kasama yung family. So, doon ako na-recommend ng Medal of Valor kasama si Lieutenant Tamano. Unfortunately, namatay si late Tamano doon sa ibang lugar naman. Yun yung istorya namin nung when I was an XO of the Charlie Company 66 IB.